Kilala niyo na, 17 years na naglingkod sa bayan, walang bahid na record bilang isang mababatas at isang public administrator. 23 years old at naging Vice Governor ng Ilocos Norte. Di ba? Alam niyo na kung result to. Kasi tinitingin nila ngayon muli. Noong 1992, bilang kinatawad naman ng 2nd District ng kanyang lalawigan, isinulong niya ang Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Nagpaunlad ng mga kooperatiba para sa mga guro at manggagawa. Mga kababayan, narito na ang tuloy-tuloy na mag-aasikaso sa atin. Champion din po ito. Tuloy-tuloy na mag-aasikasong Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos! Sa mga sa Ilocos, buhay masarap maayos. Sagana sa pagkain at Magandang gabi sa inyong lahat, malolos! Kumusta na kayo? Basang-basa na? Nangangatog kayo sa lamig? O yung mga lalaki, ayakapin yung mga girlfriend nyo para hindi lamigin. Yung mga lalaki walang girlfriend, yakapin ang hindi sarili ninyo. Sorry na lang. Kagaya po ng ipapagpakilala sa akin, ako nga ay si Bongbong Marcos na tumatakbo bilang isang kandidato para sa Senado dito sa darating na halalan. At ako po, kagaya po ng pagpakilala sa akin, ay tumakan po ako bilang gobernador at local government official doon po sa amin sa Ilocos Norte. At yan po, ang karanasan ko po bilang gobernador, ang naging dahilan kung bakit ako ay tumakbo para sa Senado. Tumakbo ko para sa Senado dahil nung pakiramdam ko nung ako ay gobernador at kasama ko mga local government official na lumalayo ng lumalayo ang ating national government sa taong bayan. Dahil ba't ko sinasabi yun? Masasabi ko yun dahil yung mga problemang hinaharap na pang-araw-araw na buhay ng pangkaraniwan na Pilipino ay hindi tinutugunan ng ating mga matataas na opisyal. Hindi nila binibigyan ng solusyon. Hindi man nila napapag-usapan. Kaya sinasabi ko nung itong parating ang halalan, baka ito na ang pagkakataon na maibalik natin ang boses ng local government, ang boses ng local community, ang boses ng mga mahirap, ng mga maliliit, ng mga maralita sa national government nang sa ganun ay mabigyan ng pansin muli ang ating mga problema, ang problema ng ating mga kababayan. Ano po yung mga problema yan? At bakit hindi natin naririnig sa kanila? Bakit po sa pagkasasalita ng ating mga matataas na opisyal? May narinig pa kayo na kailangan ayusin ang problema ng agrikultura? Wala po tayong naririnig. Pero po ba kayong naririnig na nagsasabi sila ng solusyon para sa paghirap ng ating mga kababayan? Wala po tayong naririnig. Meron ba silang solusyon para madagdagan ang ating mga school building, ang ating mga maestra, ang mga libro para sa ating mga kabataan? Wala po tayong naririnig. Meron ba silang solusyon para sa pagkukulang ng trabaho at hirap na hirap ang ating mga kababayan makahanap ng trabaho? Meron ba silang sinabi tungkol sa kanilang sariling korupsyon? Wala silang pinag-uusapan yan. Kaya naman po, yan ang mga dapat natin tugunan. Yan ang mga dapat natin unahin ang mga problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya po, masasabi ko naman po na ang inyong abang lingkod ay siguro nakakaiba naman ng konti sa ibang mga kandidato. Dahil lahat naman ng kandidato haharap sa inyo rito sa mga ngako, magsasalita ng maganda, magbibigay ng mga magagandang pangako at magagandang plano. Sabi siguro, nag-iisip na ko, bakit ikaw din, nakatayo ka sa harap namin. Ganon din ang inyong sinasabi. Sasabihin ko, ang kaibahan naman ng inyong kandidato na si Bongbong Marcos ay alam nyo po, kagaya ng lahat ng kasama ko sa Nationalista Party, may pagmamalaki ko po naman na yung mga salita ay hindi lang po salita dahil meron naman may papakita na record, meron naman may papakita na performance.
Alam niyo po, pag pinag-usapan ng agrikultura, doon po sa amin sa Ilocos Norte, naayos namin yan. Yung una akong pumasok, ang produksyon namin, 60% lamang ng konsumo. Pag-alis ko, 300% na, sobra-sobra na ang pagkain doon sa amin. Yung health insurance, na gusto kong palaganap sa buong Pilipinas dahil hindi tama na ang isang Pilipino ay mamatay dahil walang pambili ng gamot at walang pambayad sa kanyang doktor. Doon po sa amin sa Ilocos Norte, lahat ng pamilya, 100% ng pamilya na tiga amin ay may health insurance na binabayaran ng probinsya. Kaya doon po sa amin, ang pagpagamot at ang gamot ay libre. Kailangan ibigay din natin yan sa lahat ng ating kababayan. Pati yung mga brownout na nararamdaman natin ngayon. Nakita naman ninyo, may solusyon din kami dyan. Nakita ba ninyo yung aming mga windmill? Yan, yung may malaking LSE na parang electric fan. Hindi po yun electric fan. Yun po ang tinatawag na windmill. Pag umihip ang hangin, pinapaikot nila yon at nakakakuha kami ng kuryente. Kaya yun ay nakakabawas dun sa brownout sa amin. Ito po ang mga solusyon na aming dinadala. Kaya po sinasabi ko na dapat ito ang mga ginagawa ng ating mga matataas na opisyal. Itigil na nila yung kanilang pampolitika. Itigil na nila yung kanilang patulong lamang sa kanilang mga kapartido. At wala na silang ginawa kundi labanan at siraan at magsinungaling tungkol sa kanilang mga kalaban naman sa politiko. At itabi na muna lahat yan. At balikan nila ang kanilang trabaho. At para matulungan ang taong bayan. Kaya po, pag ako'y nabigyan ng pagkakataon at maluklok sa Senado, ipapaalala po natin sa ating mga matataas na opisyal na ang kanilang tunay na trabaho ay hindi yung pamumulitika, ay dapat nilang isipin kung paano nila bibigyan ng solusyon ang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Dapat kalimutan na muna nila ang kanilang pangungurakot at unahin na nila ang kalagayan ng ating ekonomiya. Dapat ipaalala natin sa kanila na ang hirap ng buhay ng ating mga kababayan parang hindi nila nauunawaan at wala silang ginagawa. Kaya po, sana po, sa itong darating na halalan, sa inyong tuluyang suporta, sa inyong tuluyang pagkakaisa sa likod ng laban sa kahirapan na pinangungunahan ng ating magiging Pangulo na si Manny Villar. Ito pong ating mga layunin. Ito pong ating mga ipinapangarap. Ito pong ating pinapanalangin para sa ating bansa ay gagawin na rin natin katotohanan. At ito po ay mangyayari pagkatating ng tagumpay. Manny Villar for President. Check! Loren Legarda for Vice President. Check! At ang ating pong mga kasama na Nationalista Party Senatorial Candidates. Check! At huwag nyo naman palang kakalimutan ang inyong abang lingkod, number 32 po, numero 32 sa inyong balota. Huwag nyo pong makakalimutan, Bongbong Marcos lang po. Check! Maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang